Napana sa likurang bahagi ang asong yan sa barangay Mansilingan sa Bacolod City. Ayon sa amo, nadiskubre ang sitwasyon ng aso nang umuwi ito matapos mawala nitong Sabado. Dinala ang aso sa veterinaryo at inoperahan. Hindi naman tinamaan ng anumang vital organ ng aso. Batay sa investigasyon ng isang animal rescue group, naligaw sa kabilang kalye ang aso at napana ng isang bata roon. Nakikipag-ugnayan ng grupo at ang may-ari ng aso sa mga opisyal ng barangay at pulisya para ipatawag ang batang nakapanakit sa aso, pati ang kanyang magulang. Nagpapagaling na ang aso. Papalagan at hindi raw palalampasin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa plano umanong pagpatay sa kanya. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Nausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. 2 araw matapos ang pagbabantang yan ni Vice President Sara Duterte, git ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Ayon sa Pangulo, tapos na sanang usapan kung tutuparin lang anya ang sinumpaang panata bilang likod bayan na magsabi ng totoo. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Buwelta naman ni VP Sara. Hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. May inungkat pa siya sa pagpalag ng Pangulo sa kanyang mga pahayag. Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Sa naunang pahayag, sinabi ni VP Sara na maliciously taken out of context ang kanyang mga pahayag na itunuring na raw na national security concern ng National Security Council o NSC. Hinamon din niya ang NSC na bigyan siya ng kopya ng notice, listahan ng attendees, mga litrato at notarized minutes ng pagpupulong kung saan nagkasundo ang NSC na ituring na national security concern ang kanyang mga pahayag. Nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Sabi ng bise, hindi na siya umaasang magiging pata sa kanila ang gobyerno. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? Bilang tugon sa itinuturing nilang seryosong banta sa buhay ng Pangulo, dinoble na ng Presidential Security Command ang kanilang seguridad. Naka-red alert daw sila simula nitong Sabado at maghihigpit sa pagbabantay sa Pangulo sa mga susunod na araw. Ang opisyal ng Department of Justice tinawag na self-confessed mastermind ang bise at sinabing gagamitin ang buong pwersa ng gobyerno para matukoy ang kinausap daw niyang assassin. The premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed mastermind will now face legal consequences. We will use all the resources of government, all law enforcement agents to find out the identity of this assassin and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. Ipasusubpi na naman ng National Bureau of Investigation si VP Sara at bibigyan ng 5 araw para humarap sa otoridad. Hindi po namin agad inaresto si Vice President dahil siya ay Vice President, napakataas na opisyal. So we are giving her chance, due process to answer. Handa naman daw itong harapin ng bise. I would gladly answer
yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. Pinapreserve na rin ng NBI sa Meta ang video bilang ebidensya. Sinimula na naman ng PNP-CIDG investigasyon kaugnay sa mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Yun ang talagang tutok ng PNP. Kasi specifics na yun eh. So nandun tayo sa level na yun. Yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoong baka naman walang hitman, o baka naman yan ay figure of speech na naman. So yun ang ating mga titingnan dyan. Ayon sa DOJ, maraming pwedeng ihain na kasong kriminal sa Vice Presidente. Pwede rin siyang disiplinahin ng ombudsman at maaring madisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado. Very bad precedent for our country if we will not take legal action on these kinds of threat coming from a very high-ranking official. We have to maintain order in a civilized society by adherence to the rule of law, and we will apply the full strength and force of the law. A threat to the president is a threat to every Filipino because he is the one expected to deliver the service. And if he is impeded because of death threats, then it is a disservice to our people. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. At kaugnay po sa mga reklamong posible raw kaharapin ni Vice President Sara Duterte matapos ang mga naging pahayag niya laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Makakausap po natin si DOJ Undersecretary Jessie Andres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi and Connie, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Good afternoon. Latest na update kaya sa pagsisilbi po ng subpoena kay Vice President Sara Duterte? Well, una sa lahat, nais kong liwanagin na hindi dapat maliitin ang pagsasalita ng ating Vice Presidente dahil ng kanyang binitawan yung mga salita at kinumpirma niya na meron talagang ginawang arrangement sa pagpapatay sa ating mahal na Pangulo, ang First Lady at Speaker of the House. At ito po ay kumpirmado na dun sa taong assassin na in-engage niya. It caused a lot of security issues, not only on the President but on national security, because it is coming from a high-ranking official who has influence and has the capability of implementing this. Kaya po importanteng agad-agad na umaksyon ng NBI at lahat po ng law enforcement agencies. Kaya kami ay nag-issue na kaagad ng subpoena para humarap ang Vice Presidente sa NBI para po magbigay ng kanyang statement kung sino po itong sinasabi niyang assassin na kinontrata niya para sa Pangulo, sa First Lady of the House. Okay, pero sa mga pahayag po ng Vice Presidente, naniniwala ho ba kayo na sasabihin niya kung sino ho ang sinasabi niyang kinontrata niya? Gayong sinasabi niya taken out of logical context ang kanyang pong mga naging pahayag. Mahirap pong baliwalain yung salita ng Vice Presidente. Lalahanin po natin, October 18, nagkaroon po siya ng press conference. At galit na galit din po siya sa Pangulo. At sinabi niya na sa galit niya, gusto niyang pugutin ang ulo ng Pangulo. At ngayon, ang iba pang dagdag niyang pahayag ay patungo rin sa pagpaplano at pagkukuha ng isang assassin para patayin ng Pangulo. Sobra na pong deklarasyon yan for us na hindi po natin pansinin na security threat. Yung konteksto po niyan ay tama. Dahil siya po ang benepisyaryo kung sakali pong maganap ang pagpatay sa Pangulo. At hindi po natin pwedeng baliwalain ang mga delikadong banta ng ating Vice Presidente. Okay, doon po sa subpoena, lilinawin ko lamang po, kasama ho ba doon yung banta rin na ginawa niya kay First Lady at kay House Speaker o kay Pangulong Marcos lamang po ito? Well, the primary mandate of the NBI is to investigate threats on the life of the President. Okay. So ang pangunahin pong iimbestigahan dyan, yun pong pagbabanta sa Pangulo. Pero natural po, isisiyasatin din natin yung ibang bagay na makaka-apekto po doon sa banta rin sa First Lady at kay House Speaker.
Okay, bukod po doon sa Martin nabanggit Romualdez. ninyo, opo, sorry po Yusek, bukod po doon sa nabanggit ninyo kanina na pagbabanta sa buhay ng presidente, meron pa ho bang iba pang paglabag sa batas kaya na iimbestigahan din po dito sa ating bise? Sinasabi nila, unjust vexation. Alam niyo po, whether ordinaryong tao po ang binabantaan o mataas na opisyal, labag po sa batas yan. Meron po tayong revised penal code na nagpaparusa sa grave threat, at kung ang bagay po na yan ay nag-inflict po ng revenge or harm on a public official, that is also punishable under sedition. But we're not saying that these are the exact crimes that will be charged. We are still going through the investigation process. May paraan pa ho na magpaliwanagan, mag-imbestiga, at based po dun sa requirements of due process, we will file the appropriate case. It can be even graver than sedition. But we will have to await the completion of the investigation by the NBI, which is also tracking the whereabouts of the supposed assassin. Inaalam po natin kung sino po yan, sino mga kasama niya, at saan po sila matatagpuan. Ginagawa na po ng National Bureau of Investigation yan. Pero may lead na ho ba tayo kung sino yung kayang sinasabi po niya na assassin? Well, the intelligence community is being engaged for this purpose. It is premature for us to say any particular name. Opo. But let it be said that no stone will be left unturned. All the resources of government will have to be used to protect the president. Halal po ng bayan ito. Hindi po dapat magkaroon ng panganib o banta sa kanyang buhay dahil ang serbisyo po sa bayan ay maaantala kapag meron pong security threat sa ating Pangulo. Okay. Sa ano pong punto ninyo masasabi kaya na may merito po para ituloy na wag nang, o kaya sabihin na natin na ituloy o kaya wag nang ituloy yung reklamo po? Kagaya po ng utos ng ating Secretary of Justice, Jesus Crispin Remulla, sabi niya na kumplituhin ang investigasyon, immobilize ng NBI, kasi po, hindi na po kami pumapayag sa DOJ na magsasampa ng mahinang kaso. Ang gusto po namin, meron pong kumpletong ebidensya at malakas ang pagkakataon na makokonvict ang akusado sa korte. Kapag kumpleto na po at solid na ang ebidensya, iyahain po namin ang criminal case sa tamang panahon. Marami pong salamat, DOJ Undersecretary Jessie Andres, para po sa inyo pong oras. Salamat din po. Susubukan po namin kunin naman ang komento ni Vice President Sara Duterte sa mga sinabi po ni Justice Undersecretary Andres. Dahil naman sa sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo, tumaas po ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa bansa. Gaya na lamang sa Mangaldan Public Market sa Pangasinan, nasa 40 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng bigas. Ayon sa ilang nagtitinda, piso hanggang 2 piso kada kilo ang nadagdag sa presyo ngayong linggo. Posible pa raw yang tumaas sa pagpasok ng Disyembre. Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, epekto po yan ng mga nasirang palay sa kasagsagan ng mga bagyo. Wala rin daw na itulong ang imported na bigas sa mga pagpapababa ng presyo nito sa merkado. Gayunman, nanatili raw sapat ang supply ng bigas sa bansa dahil sa mga magsasakang nakapag-ani agad bago ang pananalasa. Batay naman sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 45 pesos hanggang 63 pesos per kilo ang imported na bigas sa Metro Manila. Nasa 40 pesos hanggang 60 pesos naman ang presyo sa kada kilo ng lokal na bigas.